Totoo kaya yung idiniklara ng mga senador sa kanilang Statement of Asset and Liabilities o mas kilalang SALN? Okay? Na yun talaga ang kanilang tunay na mga kayamanan. Pag sinabi kasing o asset, pag sinabi kasing SALN, yan ay bahay, mga bahay, lupa, sasakyan, cash, liabilities, yung utang, at yan po ay membro ng pamilya na kasama sa bahay. Ibig sabihin, hindi ikaw lang yan. Dapat yung asawa mo, kung may kasama kang anak, kasama rin yun. Na dapat nadideclare yung mismong lahat ng asset ng isang pamilya bilang government official. Kaya ako naitatanong ito, ang isa po sa mga controversial na laman ng kanyang Statement of Asset and Liabilities ay ang dating Senate President na taga-Sorsogon, Chis Escudero. Senador, walang personalan, iso lang ito. Ang SALN ay mandatory na inilalabas or ipinapile ng isang government official sa ilalim ng saligang batas. Every year yan. At doon po sa inyong inilabas na mahigit lang na 18 million. Ibig sabihin mas mayaman pa sa'yo si Hontiveros. Si Senador Hontiveros ay mga mahigit na 19 million ang SALN. Ang sa'yo, 18 million. Ang tagal mong congressman, nag-governor ka pa, ang tagal mo na rin senador. Ibig sabihin, gano'n lang ang asset mo. Kaya nagtatanong lang, totoo ba yun? Kasi medyo may pagka-personal, medyo may baka sabihin, hindi naman personal, baka sabihin pamilya na ito . Kaya nga sinabi ko na ang SALN kasama ang pamilya. Yun po yung, hindi naman ikaw lang yan . Ay alam naman natin na ang asawa ni Senador ay artista, mayaman yan, may sariling pera yan, may sariling business yan. Pero ang controversial ay yung, totoo ba yun? $1 million na halaga ng alahas. Aba, pagka kinuwenta mo ngayon yan, 59 million pesos. Kasi ang palitan ngayon ng dollar kumpara sa peso mahigit na 59 pesos. So sabihin natin 59 ba? 59 million pesos. Alahas pa lang yun. Kung totoo yan, bakit hindi kasama sa SALN? Diba? Yun lang, nagtatanong lang, ha? Kasi alam nyo, kung yung SALN ay hindi mo naman tutuparin o gagawin mo yung tama, ibig sabihin dadayain mo pa kung dinaya ito o dinadaya ng ibang government official, bali wala yung SALN. Ang purpose po ng Statement of Asset and Liabilities, yan ang magiging basihan kung yumaman ka, nagpayaman ka, dumami ang asset mo sa iyong panunungkulan sa gobyerno, elected, appointed, or empleyado ka ng gobyerno. Kaya nga every year yan yan ang pagbabasihan Kung yung nakaraang taon, kamusta yung asset mo, ngayong taon, kamusta. Ganun yan So kung totoo yung i-declare ni Senate President Escudero na 18 million plus lang, abay lumalabas dun sa 19 na unang nag-file ay siya yung pinaka maliit ang asset. Totoo kaya yun? Nagtatanong lang ulit. At huwag po natin kalimutan yung paniniwala ng maraming Pilipino dito at sa abroad. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Yun lang po yung mga madalas sinasabi. Kayo ba naniniwala doon? Tinatanong ko lang, naniniwala ba kayo doon sa ganyang klaseng mga sinasabi? Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Abay, mabigat yan. Nagtatanong lang po. Kasi ako, ang aking opinion, kung dinadaya o hindi mo ginawa ang tamang pagdideklara ng iyong asset, okay, sa iyong SALN, yung totoong asset mo, ay pagsisinungaling yun, pandadaya yun. Di ba? Kasi kung halimbawa ay 9 years kang congressman, tapos naging governor ng kung ilang panahon, tapos naging senador ng halos 12 taon,
tapos ang asset ay 18 million o 19 million, parang maliit. Diba? Eh dito lang sa Metro Manila, pag may bahay ka rito, ay ang mga senador hindi naman titira yan sa simpleng lugar. Eh yung halagang 18 to 20 million na bahay dito sa Metro Manila, ano lang yan, baka apartment lang yan o simpleng townhouse. Pero kung meron kang 500 square meter na lupa o higit pa, at yung bahay mo ay doon mo itatayo, mahina ang 50 million dyan. So ibig sabihin, itong mga nagdideklara ng senador na maliit ang asset nila, wala silang bahay sa Metro Manila. Ang bahay nila sa probinsya, kahit sa probinsya mahina rin ang 10 to 15 million halaga ng bahay pag malaki yung lote. Square meter pinag-uusapan. So yun lang yun. O ibig sabihin, wala kang kas, wala kang alahas. Ang relo pa lang ng mga senador, antitindi ng relo ng mga yan. Mahina ang 1 milyon ang isa. Nakakaubo tuloy. Pag nagkukuwenta tayo. Kasi, iso lang po ito. Huwag kasi kayong gumawa ng inyong mga record or ganitong galaw na pagdududahan at pag-uusapan. Kasi kung niloloko nyo ang inyong sarili sa pagdideklara ng inyong asset, hindi nyo sinasabi ang totoo, di ang taong bayan din ang linoloko nyo. Kasi may karapatan ng kahit sino magkukwenta. Bakit nga ba ang asset ng ganito? Di ba? O kita mo si Senador Rapi Tulfo. Ayun, hindi ka na pwede magkwenta. Tama yun. Meron siyang mahigit na 1 bilyong asset. Nung idineklara kasama yung asawa. O tama, tipa 500 million sila. Ayan, sigurado yan, meron sila niyan. May mga bahay at malaking income niyan bago napunta sa gobyerno. Diba? Yun, totoo yun. Paniniwalaan natin yun. Pero yung 18 million sa isang veteranong mambabatas, sandali. Naglulukuhan pa tayo? O nagsasabi kayo ng totoo? Okay? Naku, speaking of Salin, mukhang nahihirapan yata magkwenta yung mga Duterte senador. Sino ba yon? Alan Cayetano. Sino ba yung nilideclare? Bongo, Bato. Sino ba isa? Marcoleta. Amy Marcos. 5 pala sila na mga kilalang mga Duterte senador. Mukhang nahihirapan silang magkukwenta ng asset nila. Hanggang ngayon hindi pa nagde-declare Inaabangan natin yan. Ano kaya ang kayayaman ito? Wala kayong may tatago. Pag nasa gobyerno, elected, appointed, or anumang klase ng inyong estado sa gobyerno, kayo ay public servant. Kayo ay talagang subject to criticism, basta constructive, wake-up call, okay lang yan. Huwag kayong pikon, huwag kayong balat sibuyas. Ang salin ay obligasyon na i-declare every year. At kung ano inyong idineklara, yan ay subject for talagang criticism. Dahil kung pagdududahan at hindi ka panipaniwala, talagang pag-uusapan. Ngayon, kung talaga namang kaya nyong i-justify, alam problema, hindi tayo naiinggit dyan. Lahat naman may asset, di ba? So ano inyong masasabi dito, ha?